hindi nakikita ng asawa mo, pero the rest of the world, they can see your post, and then someone else tells you, oh, okay lang ba kayo mag-asawa? Nagagalit yata yung wife mo o yung husband mo. Na sila. Magpaparinig ka pa sa asawa mo o sa whoever, di ba? Tapos pinagpiestahan na yung storya. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa privacy in marriage and social media. Ito bang mga situations o yung mga statements na ito ay familiar para sa inyo? Yung sabi ng iba that I've seen my spouse vent or magreklamo daw siya about our issues on social media. Yung iba naman sabi, I'm not sure how much of my personal or our personal life should be shared online. Bakit kaya? Diba? Kasi yung iba, pag sinasabi nga, no, yung sa story, sa my day, o lahat na. Maganda naman, okay naman yan. Yung iba naman kasi natutuwa, pinapakita nila kung ano yung happenings nila in a day, kaya lang minsan nasusobrahan. Oo, that's why there are disagreements nga dahil nagulat na lang si spouse. Pinost yun ng asawa niya without his or her knowledge. And others naman, sinasabi nila, baka mamaya yung impact niyan sa privacy naman naming mag-asawa. Paano yan? Minsan, ang sinasabi nila, love, we've had conflicts over what's appropriate to post. Maging considerate tayo. Hindi lang yung kung ano yung ikatutuwa ng iba. Kung nakaka-discourage naman yan para sa spouse mo, wife mo, husband mo, mabuti bang pag-usapan muna natin. Always remember that this is marriage. Dapat talaga po pinag-uusapan. For example, hindi, I'm sure oo lang yung husband ko. Sometimes it doesn't work that way. Some key points lang po that we want to remind all of us, lalo na po yung mga mag-asawa, no, na always respect privacy because marriage involves trust. When you trust one another, you also respect each other's privacy. This is a shared life together, pero yung sharing too much violates our trust towards one another. Kung hindi naman kayo talaga mga content creators o kaya vlogging, you need to talk about it. Pag-usapan ninyo dahil kailangan i-practice din ninyo yon. We cannot just start off something, very unsure tayo, tapos yung pala hindi 100% yung spouse mo. Lalo-lalo na yung mga private things about you, your family. May isa pa, na key point din is to avoid public venting. Ang social media can be used as an avenue o maging platform wherein magpaparinig ka pa sa asawa mo o sa whoever, di ba? Hindi nakikita ng asawa mo, pero the rest of the world, they can see your post, and then someone else tells you, oh, okay lang ba kayo mag-asawa? Nagagalit yata yung wife mo o yung husband mo. Tapos pinagpiestahan na yung storya. Kaya wag na tayong mag-vent, magreklamo. Magparinig. Minsan, sumasali na po dyan yung kampo-kampo ng bawat pamilya. Tuloy, nagsasagutan sa mga comments. When you do this publicly, yung issues, it can escalate all the more, di ba? Yung mga conflicts ninyo. You will invite unwanted opinion. Keep it to yourself. Okay, pag-usapan ninyo. Susunod natin, is it going to be private or public? Or you are a content creator? What would only edify or encourage others? Parang hindi naman away, pero there are certain things. For example, when you have a newborn child, di ba? Will you expose your newborn child kaagad doon sa social media na not for anything else, not to judge others, but you are exposing your child at an early age and then this and that. Pag-usapan ninyo, ano ang pwedeng i-public post, tapos ano yung talagang sa inyo. Pag-agrihan po ninyo yan. Yung appropriate lang. Yung tama lang na para meron pa ring privacy. Let's say, sa sobrang excitement natin, pinakita nila yung 2 stripes na positive sila. Nauna pa nating i-announce sa publiko na si friend is pregnant. Sa sobrang excitement mo, parang wala kang authority to say that kasi wala pa naman po silang go signal na gusto nilang isa-publika. I'm sure they're happy, but yung iba kasi naghihintay pa yan ng mga, ilang months bago nila sabihin sa world that, we are pregnant. So, yung mga ganong sitwasyon, siguro i-check po natin yan. And you always agree what should stay private. Tapos, pwedeng public post. Another key point would be, maintindihan natin yung mga oversharing can harm your relationship. It can lead to misunderstandings, o kaya, again, gossip, and even damage your reputation as a couple.
Pagka nangyari na yon, ang mga unang nagagalit, yung magulang nyo probably, if you're still a young couple, yung reputation your parents are going to, ano pinagpo-post nyo to, di ba? Hindi pa kayo nahihiya and all. Lalo na po sa mga kamag-anak na dapat pribadong usapan yan. Pag-usapan nyo. Hindi dapat nalalaman yan ng buong mundo. So doon natin naririnig yung mga ganong reaction or suggestion, especially from our parents. So kailangan naintindihan po talaga natin because alam naman natin that there's really a huge impact on social media and we should not only be responsible but make sure that what we are talking about can really at least encourage or change someone's life for the better. Hindi yung para, sabi ko na pareho kami ni ganon, nabasa ko sa social media, napanood ko, kaya tama tong gagawin ko pero maling-mali naman. Especially in the eyes of God. So, iano po natin yung kung paano yung impact sa ating relasyon. Okay. The last one, magkaroon ng clear communication between us. Time and time again, communication, because it plays a vital part in couple's life. Dahil kung di nag-uusap, magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Mag-a-address ng mga issues directly with your spouse instead of seeking validation or advice for social media. Example, di ba? Anong gagawin ko? Napakatamad talaga ng asawa ko. Ilang taon na siyang sinasabihan, hindi siya nagtatrabaho. Ngayon, ako lahat ng kumakayod. Na-expose mo ngayon. Okay. Ang asawa mo pala ay tamad kasi nilagay mo yon. Hindi nagtatrabaho, ayaw magtrabaho, ayaw maghanap ng trabaho. So, siniraan na. Then people, are just going to put in their comments and all. Tapos, mga hindi magagandang advice. Sabihin nila, ay nako, ganyan din ang situation ko. So, ganito ang gawin mo. Meron nang sumausaw at sinabing, ganito dapat ang gawin mo. Ay, hindi, wag muna. Wait lang. Mag-usap kayo. Oo, pag-usapan kasi po minsan, parang ina-assume nung wife or husband na, tamad ito. Pero, dahil hindi nga po nagsasalita, baka naman may pinagdadaanan, sometimes stress, or baka, hopefully not, na parang nade-depress na kasi tagal-tagal naman, walang trabaho and all, or kung ano man, kung bakit nagiging ganun siya na hindi siya nagiging productive. So, instead of venting it out in social media na, yun nga, quote-unquote, tamad ang asawa ko, bakit hindi po natin pag-usapan na napapansin ko ilang buwan na ganito ka, para matulungan din kita, ano ba ang saloobin mo? Have clear, really, communication regarding that matter, especially yung papunta sa social media. Tandaan po natin, bawat pamilya ay may pag-asa.